hindi performance. Ito lang yung mga basic na requirements sir. Kung may additional requirements yung kumpanya mo, sundin lang din natin. Sabi niya sa unang requirements dito sir is that communication with the bridge. Ito ang number one na requirements sa sir. Kahit sa conventional engine kayo, ginagawa niyo. Dahil as engineer sir, hindi natin alam kung kailan tayo magkakaroon ng good weather. Wala namang kumukuha sa akin sir ng performance sa bad weather. Good weather lang talaga. Actually, sa company namin, sir, pagka ang viewport namin ay 3, hindi na kami allowed. Kailangan below ang aming viewport. Sabi nga dito, communication with the bridge. Sabi nga dito, tinatanong natin, sir, kung kailan tayo makakaroon ng good weather. Hindi kasi natin alam yan, sila nakakalam yan. Ngayon, kunwari, sinabi sir ng Canada, normal yung kausap ko dito sa second mate palagi. Pag sinabi niya, sir, pasensya na kayo, ang good weather lang natin, Sunday, 4 p.m. ng hapon hanggang 6 p.m. ng hapon. Hindi mo pwede sabihin na, Sek, bakit pwede mo ilipat yung Pastis na ng Monday, para din na kami bumaba ng linggo. Hindi natin magagawa yan eh, sila talaga nakakalam yan. Ngayon, kunwari sir, nag-usap na kayo kung kailan kayo may good weather. During sa pagkuhan mo ng performance, sir, papag-usapan mo naman sila na yung brother natin, sir, hindi dapat sila mag-starboard side, hindi dapat sila sa mag-port side. Kailangan straight lang yung takbo ng barko during the performance. And naman pala, hinihingi naman natin sa kanila sir, is 1 hour performance. Bakit sir? Yung thermometer kasi natin i-stabilize natin para sa thermometer natin. Noong panahon namin sir, kailangan namin at least, especially sa mga Japanese company sir, estimated reading load. Ang dapat na load ng makina namin sa pagkumukuha ng performance ay 85% and above. Pero ngayon sir, hindi na magagawa doon kung may mga shock pulley kayo dahil ang limit na lang kasi sir na engine load ko pag may mga shock pulley kayo para sa NOx nyo yan sir is 75%. Ibig sabihin sir, yung company natin sir, actually sa atin 70% lang kami. Pwede na sa company namin. Pero yung ibang kumpanya natin, especially sa mga hapon dati sir, 85 talaga and above yan. Tapos yung iba, loaded condition lang. Tapos yung ibang kumpanya, isa sa loaded, isa sa balas. Pero sa amin sir, pwede kaming balas, pwede kaming loaded, basta at least 70% sa amin. May mga pagbabago kasi sa mga policy sir. Kung ano yung policy ng company mo, sundin nyo. Tapos karamihan ng company sir, ang performance nila monthly. Pero sa atin sir, 2 months tayo. Assuming this month, bad weather, next month na, walang problema sa kumpanya. Pero sa atin sir, hindi mo pwedeng paabutin sir na 3 months. Babalikan ka ng kumpanya ka sabi ko, ay 3 months, no performance ko rate. Nakalimutan! Okay, so agree ba kayo sir na kahit sa conventional engine sir, sinusundan nyo ito? Ngayon, itong number 2 naman sir, sabi niya dito, during performance, yung MOPA only natin. Pupunta daw tayo ng engine, operation sub, men sa governor mode, yung sinabi nga ni sir. Ang pipiliin daw natin ay RPM control. Yes sir. As per instruction manual. As per instruction manual. Mas sa RPM control. Sir, kita nyo ba sa likod sir? Nakalagay dito kung babasahin nyo sir. Yung RPM control sir, sabi ko dito. Okay, tinakpan naman. Ang sabi niya dito sir, use this mode when making performance measurement and adjustment. Yung RPM control. Yan din ang ginagamit natin sir pag good weather. Bakit sir? Hindi naman tayo kumukuha ng performance pagka bad weather. Good weather lang tayo. So may nakalagay dito na index control. Ito kasi yung engine operation, governor mode, RPM control ko. Ito kasi sir na makina to is 8.2 to sir. 10 below. Ay, 8.2 and above to. Ibig sabihin sir, wala na kayong index control. Pero pag yung makina nyo sir ay mga 8.1 and below, probably meron pa rin kayong index control. So dito. During performance sir, ang pipiliin nyo pag mga 8.1 ang version ng inyong makina or below or older, index control during performance para yung fuel economics nyo sir, stabilize siya during performance lang. Pagkatapos ng performance nyo sir, ililipat nyo ngayon sir ng RPM control. So, kita nyo naman sir, na nandito naman talaga. Yan naman dito, after na copy break natin, itong number 3. Sa engine, process information running mode, ito sa
Tapos sa naman sa PMI system nyo, ito naman. PMI system nyo. Naalis na kasi sir, hindi na siya babalik mamaya sa COVID. Kailangan ito, saka ito sir, ay within 2%. Ito 22, ito 84. Teka, nandito ka na rin sir. Pipiliin ko na lang ng sandali. So ngayon sir, positive 1 siya. Okay. Babalik ko. Paano lang sir, habang nandito pa siya sir. Ang PMI natin, ilan sir? 82. Tama ba ako sir? 82%. Ang 84. Ang MOP pala. Ang MOP natin, ang 82. Bro, ako. Ito pala, 84. So this is negative 2. Ang current na offset ko sir ay plus 1. Ngayon, i-add ko to plus 2, ay negative 2. Ngayon, kasi sa akin, hindi ako dumidiretso ng negative 2. Imbis na negative 2 yan, gagawin ko negative 1 muna. Bago ako mag-negative 2. Ngayon, positive 1 plus negative 1, di ba 0 ito? So, ang gagawin ko sa applied fuel quality offset count, ito yung suggestion niya sa ranking, sinusunod yan. Lilipat ako ng 0. Tingnan natin ano mangyayari. Yan sir, pareho na akong 82. Pero yung 82-84 na yun, pasok pa yun sa plus or minus 2%. Pasok pa rin yun. Pero mas maganda sir, kung parehas sila. Ayan sir, parehas na sila. Ngayon, ano ba to? Ito makikita niyo yung fuel oil quality offset, fuel quality na to. Saka, itong nakikita niyo sa dito, ito. Yan sa instruction dito kung saan niyo siya, fuel oil quality. Tama ba sir? Ito kasi yung mga FOP na to sir, mga 2005 version and below ito. Pero noong 2018, binago nila yung pangalan ng fuel oil quality page na to at saka itong offset na to. Pero ito na ang pangalan niya sir sa current na FOP ng mga 2015 and above. Nasaan na yan sir? Sandali lang sir, para alam ko alis ka na kasi sir. Dahil expense ko na lang ng konti. Ang nakalagay dyan sir, hindi na siya fuel quality. Index calibration niya. Pero ito nasa yung page niya talaga. Nakita niyo sa yung cinematic dito ng FOP no? Dinagdag nila dito para hindi na kayo dilipat na kabilang page. Pero noong 2022, nag-update na naman sila. Noong 2022 sir. Noong 2022, ito sir yung sa 2018 to. Nakita niyo sir yung bago ko 2019 to. 2018 na update to. Noong 2022 sir, nag-update ulit sila ng bago. Ganito ang itsura ng bago. Sa pinakita ko kayo na umaga. Meron na silang auto sa manual. Nasa mga ba yun? Para before, kukumpara natin yung index calibration sir. Dito. Saka yung picture ko kanina. Yan, kita nyo ba yung pinagkaiba nilang dalawa dyan? Palitin ko lang po ito. Itong index calibration ko dati, walang nakalagay dyan sir na auto sa manual. Ngayon, may subtag na siya na auto. Assuming sir, magpapasok kayo na, ginagawa nyo kasi ito sir, pag magpapalit ka ng bunker. During performance, sinecheck nyo lang pag yung estimated engine load nyo is equal. Pero during bunker, pinapalitan nyo itong mga values na to as per fluid oil analysis mo. Di ba sir? Ngayon, dati, index calibration, fuel quality, ginawa din ang index calibration. Ngayon sir, sa index calibration ng 2022 update niya, may auto sa manual kayo. So kung mag-input kayo, ilipat nyo muna sir sa manual. Pagkatapos yung mag-manual, ilipat nyo na sa auto. Siya rin bahala mag-compute para sa inyo. Pero hindi ko masasabi na ito ang mapupuntahan yung barko o ito. Dahil depende kasi sa kung ano yung current version ng barko nyo sir.